At ang isa News Patrol. Duha ka mga bata na anod patay sa baha sa niaging Biyernes. Babae patay human hugma kanog pader sa kusog nga ulan. Ilanong negosyante gidakop human nagkuhanog tag-as nga kalibre sa armas. O mga runners sa Davao City nagtinabangay makatingong pondo para sa Bantay Bata 163 sa pagbalik sa May Buntag, Mindanao. Pagdating sa kalusugan ng pamilya, kailangan safe. Ang toyo dapat ding suriin. Dapat pasado sa Food Safety Standard Evaluation kasama ang level ng 3 MCPD. Maayong Buntag, Mindanao would like to thank Dream Home Furniture Center for our furniture and fixtures. Mga sulyang makalingaw, buntag na kapamilya. Ang dami na makamatay! Pasista! Pasista! Ito na matubig mo yan! May Buntag Mindanao ng Lunes, September 10. Niyan ang mga headlines sa News Patrol. Duha ka bata na anod patay sa baha sa miaging Biyernes. Babae nahugma kanog pader tungod sab sa kusog nga ulan. NPA gihagit nga isurrender ang mga nanglabay og granada sa Fatima Paquibato District. Iladong negosyante gidakop human nakuhaan og tagas nga kalibreng armas. Negosyante sa Tagum City gitulis kapin 1.8 milyon nga kantidad sa alahas ug kwarta nakuha sa tulisan. Ug mga runners sa Davao City nagtinabangay makatigom og pondo para sa Bantay Bata 163. Kapamilya ni Ana Maritalye sa News Patrol. Patay ang duha ka bata human na anod sa creek sa barangay Balyok, Toril District o Talomo District, Davao City itong Biyernes sa hapon. Si Buona Pamplona sa report. Higo na lang gigako sa inang si Violi Kaitom ang bulingong t-shirt sa iyang anak nga si Fernando. Kinsang namatay human na anod sa baha Biyernes sa hapon diyang miawas ang creek sa Purok 6 Bagahay, Barangay Balyok, Toril, Davao City. Nagsubo ang pamilya kay pagkasabado nga nakit ang patay si Fernando atol sa iyang ika-12 nga birthday unta. Sumala ni Violi pag-abot gikan sa eskwelahan ni atong Biyernes, nanangin si Fernando nga maligo sa sapa pero wala na kini nakauli. Wala nyo pagluwi kay kong anak, ma'am. Ikatuwar yun sa black tea pa yun. Maunto, ma'am, kamera duha diri. Karo wala na siya, ako na lang isa diri magpuyo sa gumalay. Bago galera dapit sa Iniego. So dito na nakitaan, na siya sa kilid, wala na siya nagasubay sa sapa. Sumala sa ig-agaw ni ini nga si Kevin Ambe, 13 anyos. Upat silang magbarkada ang nag-uban. Diyang ilang gitabangan ang usa ka nagmotor nga dunay kargang bugas kay naanod kini tungod sa kakusog sa sulog sa tubig pero naapil sila kaanod sa baha. Naluwa si Kevin ug usa pa kakaubang si Dennis Manyos. Na Island Fernando, pag Island Fernando na kuan ba ning nadamay mi tanan. Ano ba sa tanabang? Unya, pag-anod ninyo, Nagbulag mi. Man di man madalag bira ka ang isa kay nakuha naman sa bangag. So tanan ato nagunitanan na mig mga kamot ato man di man jud kaya sa karin sa water man ato na kamitan 5 ato na kuan jud siya na ano jud mitan ng 5. Sabado sa hapon nakitang patay sabang usa ka kauban nilang si Jomar Abikibel. Bona Pamplona, ABS-CBN News. Wala kawalig paglaom ang pamilya sa 16 anyos nga lalaking nawala samtang naligo sa Davao River natong Martes. Kagahapon subling misalom ang mga rescuers gikan sa Barangay Matina Crossing o Barangay 9-A aron pangitaon ang nawala nga 16 anyos nga si Cesar Vincent Ruda sa San Rafael, Baha, Davao City kagahapon. Naglisod ang mga rescuers pagsalom tungod sa kalaom sa tubig o kulang sa kinig mga gamit. Si Vincent Dolomol sa Davao River Martes sa hapon dihang nangaligo kinig kuyog ang iya mga barkada. Muabot ng mga 30 feet siguro ma. Tungod sa baho. Sa baho daw kay napoy isa ka nagligo daw diha na grabe daw ang baho. Guol ko kay wa naman makauli.
Ako man itong kinamanghuran. Isa ra kabuk lalaki na namatay pa dun siya. Namatay sabang sa kababae sa Turil, human na hugmakan og pader atol sa pagbundak sa kusog nga ulan natong Biyernes. Ang biktima na ilang si Janet Padilla, 39 anyos. Nahugmakan sa pader sa likod silang balay sa Batulo sa Bangkas Heights, Turil, Davao City. Nang hipo si Janet sa ilang washing machine sa likod. Aron dili unta mabasa sa ulan, dang kalit lang na hugmak ang pader. Naangin sab ang pag-umangkon sa biktima pero milagrong nalawas. Nakaangkon lang kini og pangos sa tiil. Sa taas na nga tubig nga diha siya kutob, dili nakaapas ang di nakadaog ang pader mo tong natumba gid siya. Wala may gawsanan sa tubig og din. Gidakop sa mga personay sa NBA 11 ang negosyante nga si Mabini Adarna. Human nagkuhan og tagas ng kalibre sa pusil sa gihimong raid sa iyang balay sa Dumanlas, Buhangin, Davao City nitong Biyernes sa hapon. Nakuha sa balay ni Adarna usa ka caliber 22 rifle, usa ka 9mm Uzi, usa ka caliber 45 nga pistola, duha ka magazine og 5 ka bala sa .45 caliber. Usa sab ka bala sa caliber 590 ug peke nga 9mm Beretta ug 4 ka bala nini nga pulos walay mga lisensya. Apil sa gidakop sa NBI, 11 ang duha ka mga bodyguards sila Darna nga sila si Elmer Mabulang ug Oscar Diguero. Human miharang sa mga NBI pag-serve sa warrant of arrest or search warrant. Kasong obstruction of justice ang ipasaka batok sa duha ka mga bodyguards samtang illegal possession of firearms ang ipasaka sa kaso kang Adarna. Nagdumili sa paghatag o komento si Adarna. Search warrant from the sala of Judge Pelagio Pakigan, the executive judge, and he issued search warrant number 1472 for us to conduct a search in the residence of Mabini Adarna. Humanang pagawas ng public apology ang Mirador RC Command sa NPA nga silang responsable sa paglabay og granada para unta sa detachment sa militar sa Fatima, Pakibado District na atong Setyembre 1 na niresulta sa pagkasamat sa 48 ka mga sibilyan. Gihagit sa tent ID ang NPA nga pamatudan ang seryoso sila sa pagpangayag pasaylo sa publiko sa pag-surrender sa mga nanglabay og granada aron kahatagan ng hostisya ang mga biktima. Yung mga yan, with their warrant of arrest, we really conduct security and pursuit operations, military operations para mahuli sila. So, that is the next thing that we will do. Surrender the responsible to Davao City Police Office. Kung sino man yung nagtapon, yung kasama sa nagtapon. Sa ubang police report, makaubanta si Hernel Tokmo. Elric niya na mga police report karong buntaga. Miabot sa 1.8 million pesos ang kantidad nga nadala sa mga tulisan human ang hold up sa Tagum City niadtong Sabado. Si Rodri Salas sa report. Gikulbaan gihapon ang negosyanteng si Jessica Zamora. Human sila gipang hold up sa upat ka mawala mailing armadong lalaki sa ila mismong balay sa Purok Durian, Barangay Mankilam, Tagum City, pasado alas 6 Sabado sa buntag. Pasulod na unta sa gate sa ilang balay ang mga biktima sakay sa ilang sakyanan. Dihang kalit miduol ang mga sospek og mideklara og hold up. Gilima sa mga sospek ang mga alahas o cash sa mga biktima. Pasalamat na lang sila nga way gipasakitan o gipatay sa ilang pamilya. Gibana-bana ang dili mo kulang sa 1.2 million pesos ang kantidad sa natangag sa mga kawatan. Man tong isa ka laki mo akong nakita sa likod nga pag-abri niya siyang pakbag na armas sinaw kaayo mo to gitiun sa kumbana niya. Pagkataon po balik, ako na po yung gitiunan, nagpangkalangkat akong alahas. Sumala sa Tagum City Police, posibleng giatangan ng daan sa mga sospek ang mga biktima. Nailhan na ang tulo sa upat ka mga sospek o gipangita na sa mga polis. Sa mga investigasyon, na nami tulo ka sospek, sooner mapalang kaso. Niadtong Huwebes, giransaksab ang tindahan sa mountaineer nga si Pastor Imata sa Kirantilos, Tagum City. Diin nalimasab ang 500,000 pesos nga kantidad sa mga aparel. We always on alert. Alert man natong pulis. Alert kayo na sila. Pero mo lagi nga sa kadako sa Tagum. Ikaw ra mong bantayan. Ana dito'y kapatrolya. Ana yung nag-checkpoint.
Muagis pikas para lang maka-evade. Yan ang gihimo mga patrolya. Giawag sa mga pulis ang mga negosyante nga mag-igmat og palig-unon ang seguridad, labi na sa negosyo aron dili mabiktima sa mga kawatan. Rod Reyes-Alas, ABS-CBN News. Patay ang usa ka mag-uuma sa Braulio Idohali human gipusil sa mga armado og magsuong giduhig sa kasong ransak, gipamusil. Si Rodri Salas sa report. Dili madawat sa pamilya Barbenco ang kamatayon sa ilang amahang si Rolando Barbenco, 54 anyos. Human kinig gipusil patay sa wala pa mailing armado. Pipila ka metros lang gikan sa ilang balay sa barangay Suwawon, New Corilla, Davao del Norte pasado alas 8 Sabado sa gabi. Huna-huna jud ko ba nga bugat jud kayang salaan kay patay kinabuhi man jud yung gikuha pero wala jud ko hinahuna-hunaan nga kinsa nagbuhat anak ba. Naglibog ang pamilya unsay motibo sa pagpatay apan sumala sa mga pulis. Posibleng may kalabutan kini sa iyang kasong pagpatay sa Cebu City ug bangi sa yuta. Wala tay nakita nga suspect kay ang nagpatay pod anang gabi una. Kabalo man ta nga na-brown out gabi pagkahasiga gyud sa suga nay nagangitag ayo wala pod na susi pod sa iyang asawa. Rod Reyes-Alas, ABS-CBN News. Gidunggab ang usa ka construction worker sa kauban na sab niya sa trabaho human kinig namunal og botelya sa ulo. Pamilya, magbantay lang niya sila. Gitabang sa iyang mga kauban sa trabaho ang construction worker nga si Randy Caballero human gidunggab sa likod sulod sa ilang bunkhouse sa Guerrero Street pasado alas 12 kaganinang kadlawon. Miresponde sab ang 911 emergency medical team ug gidala ang biktima sa ospital. Positibong gitudlo ang suspect nga si alias Juno Pau. Nasayrang gipukaw lang sa suspect ang biktima kay sugon unta pero giingong naalimpungatan kini ug galit lang namunal og botelya hinungdang gidunggab kini sa suspect. Natulog, disakyan, buwak ang ulo atong nagdunggab ini. Bura lang mo botelya po ini. Himbaos tong nanunggab. Nakatulog na tong isa gipukaw. Nalimpungawan siguro nga hubog na mo to nagkanay panagbikil nga nahitabo. Sumbagay pag magibunalag botelya. Nya ni balos ng suspect. Nadakpan hinuon ang suspect nga nagpailang si alias Juno Pau. Ako lang ipasira tong pultahan sa among gitrabahoan kay manggawas mi. Ug mata niya ano mi siya suko mi siya. Gihikay na ang kaso batok sa suspect. Patay ang usa ka lalaki human gipusil sa trabahantes sa barangay Tomas, Monteverde. Patay nang gihatod sa Davao Medical Mission ng 34 anyos nga si Julito Ongko. Human gipusil kausa sa dughan diha sa Block 1, Soliman, Barangay Tomas, Monteverde, Agdao, Davao City pasado alas 10 kagabi. Nasayrang nagtindog lang sa pultahan gawa sa ilang balay ang biktima dihang gipusil sa usa ka Richard Luna. Sumala ni Jun Ongko, igsoon sa biktima, siya unta ang punteriya sa suspect. Sanglit, dugay na siyang giinitan. Ako yung kalaban, muna ni tabang sa kuha sa una, sumbagay. Duha ka basiyo sa .45 nga kalibre nga pistola ang na-recover sa pulis. Doon na ay previous nga mga bikil ning duha nga nisampot nga gipusil ni Richard Luna si kaniya to ang victim. Naglusad na og manhunt operation ang Santa Ana Police aron madakpan ang nakasibat nga suspect. Kapamilya at tangi ang dugang mga balita sa pagbalik sa News Patrol. Pero karong orasa atong siron diya si Francis sa garden nga nay mga kaubang mga mahiligon sa pag-exercise. Francis?